Gandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin, bigyan ng reaction na opinion itong pinaka-latest post ni Attorney Harry Roque 50 minutes ago. Tungkol ito kay Secretary Boying Rimulya. Sabi niya, because he believed the Dutchman known in the Netherlands as the fake news peddler. Ano? So, isinare ni Attorney Harry Roque ang article ng ABS-CBN titled Rimulya calls Roque irrelevant. Declines comment on asylum bid. So, puntahan natin yung article na yan, ha. Okay, ito. Kasi, nagpahayag ng isang araw si Secretary Rimulya na nalaman daw niya na deny ang asylum bid ni Attorney Roque nung nag-post si Attorney Roque na fake news yan, may ID na ako, may trabaho, magkakaroon ako ng trabaho. Ayun, ayaw nang sumagot si Secretary Rimulya. Ito na yung article. Rimulya calls Roque irrelevant. Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya called former Duterte presidential spokesperson Harry Roque irrelevant as he declined questions on the former human rights lawyer's supposed denied asylum bid. No questions about sabi ni Rimulya. Ano siya? Irrelevant siya rito. Sabi niya. Remember, he is not part of the impeachment. He is not part of anything. He is just a person charged with human trafficking. On Wednesday, Rimulya claimed, ito, siya ang unang nagsabi. On Wednesday, Rimulya claimed he received reports that the asylum application of Roque was denied by the Netherlands, which allegedly prompted Roque to turn to the government of Germany for his asylum application. However, Roque countered Rimulya calling the claim as fake news. A commonly used term for disinformation and misinformation. Sabi niya, I am not surprised that the Marcos Jr. administration through the Department of Justice has become the purveyor of fake news. Strike to na ang DOJ Secretary. Kinantsawan niya. Ano yung strike 1 niya? Yung tungkol sa passport. Sabi ni Secretary Boying na multiple passports daw ang hawak ni Attorney Roque. Na ang mismong sumagot na ang Department of Foreign Affairs na pinatunayan ng DFA na isa lang ang active passport ni Attorney Roque. So yun ang strike 1. Ang strike 2, itong reports di umano na binanggit pahayag ng Secretary of Justice na denied ang asylum application. Sabi hindi, binigyan na nga ako ng ID. Sabi, may parang residence card na siya at sabi ni Attorney Roque in the next 3 months magkakaroon na siya ng work permit. May naghihintay na siyang trabaho sa isang international law firm. At may naghihintay na siyang teaching position sa isang university. Di ba? Pagka good news. Okay. The Department of Foreign Affairs has clarified that Roque only has one valid passport. Meaning, all other previous passport has already been canceled. Okay. So, ipagdasal po natin si Attorney Harry Roque dahil kailangan siya ni Tatay Digong sa Netherlands. Although hindi siya direct na nakakabisita, kasi nga, immediate family lang ang nakakabisita. Kailang, alam ko, si Tatay Digong, namomonitor niya, nandyan lang sa tabi-tabi si Attorney Roque. Alam ni Tatay Digong na naghihintay ng approval ng asylum application sa. Kaya, to me, I believe,
nakakatulong yun kay PRRD kasi alam niya nandyan lang malapit yung kanyang loyal abogado na si Attorney Roque, na pahayag ni Congressman Pulong pag makalabas si PRRD, ang una niyang hahanapin si Attorney Roque. So, kailan lalabas? Huwag kayong maniwala. May mga nagpo-post kasi paminsan-minsan na nakalabas na daw si PRRD. Meron akong kaibigan na, totoo ba ito, sir? Pinadala niya ako ng post na nakalabas na. Sabi ko, fake news yan. Wala pa. Although, tingin ko, hindi na magtatagal. Meron akong nabasa nga, sabi niya hanggang June 28, makakalabas na. Ano lang yun, opinion lang yan na. Kung magdilang anghel, magkakato, ay di, maganda. Basta ang sabi ni Attorney Roque, hindi na daw magtatagal. Kaya pagpatuloy po natin ang pagdarasal sa pamilyang Duterte. Mahirap ang pinagdadaanan nila ngayon. Si BP Sara, kaliwat kanan ng mga kaso niya. Ayun, pinagpapaliwanag siya ng ombudsman dahil sinampahan siya ng patong-patong na kaso ng House of Representatives. But to me, no worries dahil nandyan, ang dami niyang mga abogado na magagaling at kayang-kayang depensahan yung mga kaso na yan. Yung impeachment case, to me, mag-crossover man o hindi, no problem kasi we have the numbers already. But nakikita ko, sa 28th Congress, ang malaking debate dyan is, may jurisdiction ba ang 28th Congress sa impeachment? Yan ang unang debate. Nagsabi na si Senator-elect Marcoleta na hindi siya papayag na mag-crossover. So I don't know kung ilan pang mga katulad niyang senator na mag-push through, magbotohan na wala ngang jurisdiction ang 20th Congress doon sa impeachment. So abangan natin, malapit na. But mag-crossover man o hindi, to me, hindi ako nababahala kasi nga yung 9 senators na boboto para sa acquittal ni BP Sara ay sobrang-sobra pa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapatayo ng mas disenteng tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Kaya nalamat mi sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Tutulong kinong sila. Kita magalang. Kaya namin salamat sa iwa ka sa balay dayin na bigtuloan ang dayo. Oy, ito ang basin na. Relax ka kan sa udan. Ayaw na kayo. Kuha niya, bay? Hindi. Karon managid ang balay ni Ante. Oh, bago niyang balay. O karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay, nakatop na gid ka. Nalamat ko nga nakabalay na ko na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure ani
Nga nakahuman gid ko balay. Kay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko'y hinabangi. Sige ante, salamat.